Welcome back to our YouTube channel. Hi, I'm here. Another day, another vlog. So ayan, sa mga nanonood ng video ko, alam niyo na kung nasan ako. Itsura ko pala mga kung ano. Ang lamig kasi. So, dito ulit ako. After how many days, nagbabalik ako sa Palacio de Hielo. Kasi ano ba ngayon? Thursday. Thursday ngayon, di ba? Walang kasama si Jan, so kailangan ko pumunta dito. Kahapon kasama niya si Pao. Aray ko. Ngayon walang kasama kasi umalis sila Pauline sa kasi Honey. May pinuntahan, so kagagaling ko lang sa trabaho namin. Ayan na, 4:56. Alas 4 ako lumabas. Natagalan ako pumunta dito kasi may tinignan ako sa Media Mart kasi itong ano ng GoPro, sira na yung tornilyo. Wala pala tong tornilyo lang, kailangan buo yung yung bibilihin mo. So hindi na ako bumalik. Kaya tagalan ako. At gusto ko rin magpasalamat pala sa mga nanood na aking mga videos. Thank you po sa mga time ninyo. Mga iilan lang naman kayo, pero maraming salamat po. So napakalaking tulong na po yung kahit iilan lang yung mga viewers, at least may nanonood, di ba? So ayun po, nandito na ako. At may nagtanong nga pala doon na may nag-comment doon, sabi niya na i-vlog ko daw kung paano kami nagkaroon ng negosyo. So ayun, try natin gawin ngayon yun. If possible, tatanungin natin si Mister kung paano nga ba kami nagkaroon ng negosyo. Kung paano kami nagkaroon ng oportunidad na magkaroon ng business dito sa Spain. So ay pupunta tayo ngayon doon. At sakto naman andyan siya. Siyempre andyan siya, wala namang ibang tao. Kasi yung si Walter off ngayon, kaya siya mag-isa dyan. Tatanungin natin siya. Ayun, so andito na ako sa loob. Ayan. At gutom na rin ako dahil hindi pa ako kumakain. Kanina saging lang baon ko, so tanongin natin siya dito taas. Oh, may ano na siya, may kahan na siya. For the first time may kahan na, o diba? Ma-asenso na. Lahat sila may kahan na. So ito yung tablet. So ito, ano to be? Ano to? Tatapon, no? Ito yung pantawag. Ito yung mga preparasyon. Mga order ngayon, mga natapos ko na. Ay, parang kumanda na nilalagay dito. Ayan na, yung uso wala ng papel dito. Meron pa rin, may mga kopya. Hola, Brad! Ito, kaya mo naman siguro yan. Mas mabilis, oh. Oo. May feeder. For example, may nagpidir pa, no? Kunyari, ito yung produkto natin lahat. Yan. Pero kung gusto mong entrante lang na Rolitos, yan. Rolitos. Entrante ng Japanese, ayan. Entrante ng plato principal. Pero nakikita pa nila sa labas, di ba? Oo, no, meron pa rin. Pero pwede silang pidir sa pantalya. Oo, pwede. Doon? Tutunog yan, ting! Pag nagtidir siya, tapos plato. Sana gagawin pag magkukubra ka na? Ito, kunyari, anong gusto mo? Ayan, takoyaki. Ayan. Tama yun, ha? Hindi, sayang. Tapos ano naman silbi nito? Ito ka rin naman. Kunyari, tapos na yung Japanese, pipindutin mo, tatawag na siya. Hindi Pabalik maganda. Mas high-tech na. Nasa yung dadafo na dati, wala na. Nandito pa rin. Kunyari, ito. Gusto nila na... Yan. Kunyari, gusto nila lang bento. Yan. 24. Epektibo target na. Siya. Kasi imbiar. Hindi na, no? Hindi na, sakto na yun. Okay. Ito na yung may kahan na siya. Tapos ano to? Yan, ito. Tip. Epektibo. Mas madali yung ganyan. Automatic. Ilalagay mo yung bibigay niya na pera. Yeah. Wait nga, magkaalam ka, nagtiklar ka. Hindi naman na pwede ko naman erase. Wala na. Mas mabilis. Tapos yung oha na papel. Dito lalabas. Okay.
Gutom na ako, be. Ay, nasalang na yung basahan pala. Sinalang na yan? Hindi. Wala na ako. Bumili ako ng mga bagong plato. Di ba pabili tayo? Oh, yan. Yan nga po. Paano ka na nakapag-negosyo dito sa Espanya? Dati kasi nagtatrabaho siya sa ano? Sa restaurant. Talaga siya nagtrabaho sa restaurant. Simula yung dumating siya dito, nag-restaurant na siya sa kusina. So ilang years na ba siya dito? 20, ano ba siya dumating? 2012. 2010 kasi ako eh. 20. Kailan ka ba dumating, Ito be? ni Judge. 20. Ay, wow. Sarap. Gracias. Kailan ka ba dumating dito, be? 2012 ba? Ayaw, pumasok ha? Parang masakit sa paa itong sapatos nito. Sumasakit pa ako. Masakit ang paa ako. Dapat kay Pauline ka tulad kay Pauline binili. 2012 ka ba dumating dito? Puro restaurant na yan. Kutsa. So, mamaya kakain muna ako. Thank you sa food. Tingnan natin kung paano siya mag-ubra. Hindi ako marunong pa dito eh. First time na. Ilang days na kayo may kaha dyan? 4. 4 days. Si Pauline alam na yan. Siya mag-set up yan. Si Pauline ang ano yun, lagi nandito eh. Kasi, dito na. Ay, Nagtidig sila. nag-trigger sila ng wakame. Tapos, wala. Bigyan mo number. Kumo, umalis na eh. Akala ko naman, ito siya naman pipidir. Mamaya daw, ano natin, pag-aaral natin kung paano. Kasi dati walang ganito. Yung mula yung dada for ni pang tablet lang. San? Kumain sir dyan sa tablet. Kuminsan? Wala naman makita kuminsan dito. Tablet? Ay. Oh, Tapos ano na, listo. Parang ko Ano List. pangalan? Alex. Ano nakalagay yung name? Kamusta, Brad? Ayan, kukunin yan. Kompletar dito. Kompletar. Papalit yan. Tapos tayo mga, kung complete yan. Ay, hindi na numero. Okay. Tapos ito pag tarjeta. Pero ganun pa rin, minimit pa rin nila yung numero nila. Para iba sila ng comment. Sa labas pa rin sila? Basa naman. Oo eh. Wala. Wala. Nagpapasa ng benta. Alex. Dale. Gracias. Yeah, ano mo? Oh. Pinapakita niya yung camera niya doon sa taas. Sa Ipafocus ko. Focus mo sa ulo mo, sa bumbong. Pwede na ano. Na ano siya, naikot. Ganyan na yung sa bahay, di ba? Sa bahay natin. Mas malinaw to. Tapos pwede mo pa, for example, kaya ang kahapon, pwede mo pang maano. Oo. Nakasiba yun. Lahat. Ang cute oh. Sabi ni ganun eh, sa tenda ganito. Tada! Ano pala sabi dito ni Yaying Digo. Yung nag-comment sa Yaying Digo 5369, sabi niya, gawa po kayong bid how you achieve your business. Ayun. So, ang tatanungin natin yan si Mr. Sakaya. Tsaka kasi talaga nagpursige nito eh. Kasi ako, simula noon hanggang ngayon, sa souvenir pa rin ako nagtatrabaho. Tapos meron din nag-comment doon na, bakit hindi po kayo mag full time na lang dyan sa business nyo? Kasi yung business po namin, ito lang po siya, maliit na pwesto lang siya. Kumbaga, stall lang siya, ganyan. Tapos iba naman sa kabila, iba naman sa ano. So sa ngayon dahil nga po nag-uumpisa pa lang kami, hindi
pa ako pwedeng kasi meron naman kaming tao dito. Kaya naman nila pa. Kaya pa ng asawa ko sa ni Walter. Tapos minsan nandito din yung anak ko, si Pauline, nag-extra din siya dito. So, de momento hindi ko pa naman stay muna ako sa work ko. Ngayon kapag in the future kapag malaki-laki na, yun, pwede ko nang umalis sa work ko tapos mag-stay na ako dito. Pero sa ngayon, hindi muna. Kaya pa naman ng power nila kasi nga maliit lang naman to. Hindi naman siya yung restaurant na buong-buo. Ano lang siya ano man tawag dito? Ano lang siya, mga pwesto-pwesto na maliliit. Ganyan lang siya. Yun. Tapos yun nga, ito nga yung, kailan lang ba kami nag-start nito? Wala pa kaming 1 year, wala pang 1 year yung namin, yung business namin. Nag-start yata kami dito nung May. May kami nag-start dito. Kasi matagal siya nagtrabaho sa restaurant, yan, kamarero, hindi siya nagkamarero, ang tawag dito, sa kusina, tapos, siya, nagluluto, so matagal siya nagtrabaho doon. Ilang years, since 2012 siya dumating dito, nagtatrabaho siya sa kusina. Tapos yun siguro na siya, dahil naisipan niya na mas maganda pa rin yung may sarili kang negosyo. Tinry lang namin. Last year nung May, so wala pa kaming 1 year. Tinry niya na why not na mag-try siya ng business, total magaling siya magluto. Alam niya talaga, yun talaga ang karera niya sa restaurant. So tinry niya. Kaya ayun. Bakit mo daw naisipang magnegosyo? Lumayo ka na onte. Para singilin yung utang mo. Ang lapit mo lumayo ka dito. Ano? Ako doon. Ba't mo nga naisip? Huwag ka na maapit. Tagtaba mo ka. Ano? Ba't mo nga naisipang magnegosyo? Ano ba? Hindi ko alam eh. Ikaw, di ba natin, saka ba nag-work dati? Nag-work na ako. Dito na ako eh. Saka ba nag-work dati? Sa restaurant. Oo. Ano yung naisipan mo na ayaw mo na maging kusinero? Oh, try lang naman. Hindi naman Kung hindi palari, edi back to resto ulit tayo. Pero Yun naman yun eh. Naisip parang nagsawa ka na maging Mas trabahador, mahirap. Mas ganon? mahirap yung may sariling negosyo. Kaya lang, sa'yo mapupunta kung sakaling kumita. Sa restaurant, fix lang ang kita mo eh. Sino yung naging mo? Usap. Wala naman inspirasyon, wala. Kung lang naman yung... Siyempre, may nakita ko yung mga nagne-negosyo. Pero hindi ka natakot mag-try nung una kasi wala ka naman experience dito eh. Pero sa Pilipinas meron, di ba? Oo, sa Pilipinas, ang dami. Ano na nga ba yung mga naging mo sa Pilipinas? Groceries, mga mini groceries, yung mga nagtitinda sa kalye, yung mga prito-prito, ganun di ba? Anong difference yung negosyo sa Pilipinas sa dito sa Espanya? Dito maraming tax, maraming lay, maraming dapat susunod ka talaga. Sa Pilipinas wala naman eh. Bawid ka ng SS sa trabahador mo, mga ganon. Dito marami. May trimester dito na tax. 20% nakikitahin mo, mapupunta sa gobyerno. Limpyo yun. Pero para sa'yo, mas madali? Yung ikaw yung owner o ikaw yung isa ka sa trabahador? Siyempre owner kasi may freedom ka eh. Kung ano yung gusto mong gawin, magagawa mo. Pero ano yung mas nakaka-stress? Ito. Owner o owner? Hindi, rin. Kasi depende naman kung nagtatrabaho ka, kung ano yung katungkulan mo eh. Kung ordinaryong kusinero ka, okay lang yun, go with the flow ka lang. Pero kung may responsibilidad ka, stress din yun. Pero dumating ba sa point na, parang nag-regret ka na, parang gusto mo nang bumalik ulit sa dati mong trabaho? Hindi. Hindi na. Ay sabihin Mas okay pa rin. Mas Okay pa rin. na-enjoy mo yung ngayon. Mas na-enjoy ko ngayon. Kasi Pero- pag nagtatrabaho ka, pag lumagpas sa oras mo, tas hindi ka pabayaan, parang masakit sa'yo yun. Ngayon, pag sa'yo yung negosyo, kahit mag 12 hours kang magtrabaho, okay lang, hindi mo ramdam yung pagod. Pero ano yung malaking pagkakaiba, yung trabahador Oo. ka lang na ikaw yung owner? Diba? Wala. Ano yung advantage na pagiging owner? Ha? Ano yung advantage na pagiging owner? Yung ikaw yung may-ari? Free ka sa time na gusto mong kunin na day off.
pati araw, makukuha mo kasi ikaw yung may-ari, ikaw yung nagdesisyon. Yeah. Eh, yung disadvantage. Disadvantage, wala kang hindi ka, nakatali ka lang sa trabaho mo. Wala kang leave, para wala kang free na pumili ng day off kasi yung oras mo, depende sa gusto ng trabaho mo. Kunyari, may mga event, may mga hindi ka pwedeng mag-day off ng mga weekends. Like ngayon, makakukuha mo yun kasi Kailan ba tayo nag-start? May 1, di ba? May, no? So, May ilang months na tayo? Hindi. Sa Nine. palagay mo, sa ngayon, medyo okay na ba sa'yo yung Sa ngayon, maganda yung mga numero, pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Kaya, ang pinakamaganda lang yan, gawin mo lang yung maayos yung trabaho mo. Huwag mo nang tignan yung numero. Basta makikita mo naman yun. Pag ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo, ang nun is magandang maganda, makikita mo sa numero kung inaayos mo maganda yung trabaho mo. So, ano yung magiging advice mo sa mga taga dito, mga Pilipino na nasa Spain na gusto ring namang negosyo, ganyan, ano yung ma-advise mo sa kanila? Gawin nyo lang yung alam yung tama, alam yung kasi Hindi karamihan kasi, di ba, ay, natatakot mag-try. Ano yung pwede mong... kung matakot mag-try, ganun, normal lang yun. Lahat naman ng gagawin mo, may takot Pero kung ginawa mo, at least tinry mo. Kung nag-fail ka, okay lang din yun. At least, Ibig sabihin, na-try hindi ka mo. matatakot na mag-fail, ganun. Kung matakot mag-fail, kasi lahat naman tayo. Kasi pag nag-fail ka, diyan ka matututo. Yung mga mali mo. Diyan ka mas matututo. Normal lang tawag doon? Ma-fail. Normal lang yun. Kung mga gustong mag-try din na magnegosyo dito, ano yung pwede mong i-advise sa kanila? Ano yung una-una nilang step na gagawin? Kunyari, nagtatrabaho sa Katoliko, nagtatrabaho ka, no? Sumama lang sila sa sa mga, magtanong sila sa may experience na, sa mga nakakaalam. Kasi yun yung yung mag-guide sa kanila. Normal naman may takot kasi unang-una hindi mo alam, di ba? Di pumunta ka sa may surroundings sa mga nakakaalam, tanong-tanong lang. Doon ka naman matututo Wala. Pero bakit yung restaurant ang gusto mo? Ito, ganito. Di andito ka na nandun ka na sa alam mong gawin, di doon ka na sumubok sa field mo. Mahirap naman yung kusinero ka tapos nagmekaniko ka. Hindi mahirap yun. kung ano yung alam mong gawin, yun yung gawin mo. Ilang percentage kaya yan? Ay, percentage. Sa palagay mo, kamusta naman yung negosyo mo? Wala lang. Mag-rate mo 1 to 10, ano yung rate mo? 4. Bakit 4? Bakit 4? Siyempre, marami ka pang gustong gawin Pag sinabi mo kasi 10, wala na. Achieve na Achieve mo na Marami ka pang gustong gawin. Diba yung tayo sa Espanya? Kasi iba nagtatanong, bakit Japanese food? Di na lang Spanish food. Alam mo, ako naman talaga, sa mga trabaho ko rito, Spanish talaga. Spanish talaga ang alam ko. Pagpasok ko nga rito, kinakanta ko yung kumanda, di ko alam kung ano yung mga pagkain Pero okay naman sa mga Hindi, kasi pag gusto mo talaga kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, basta kahit anong pagkain pa yan, okay yan, matututo mo. Sa kusina kasi, hindi natatapos ang pagkatuto dyan continuous yan Kahit 10 taon, 20 anyos ka sa kusina, araw-araw may matututo ka dyan. Hindi natatapos yan. Nawis pa. Pero sa palagay mo, hindi ka na... Meron pa ba sa pag-iisip mo na gusto mo pang bumalik dati sa pagiging... Sa ngayon? Trabahador mo dati? Sa ngayon, hindi. Hindi ka naman makakaupo ng ganito kung... Kasi di ba siya sabi, ay, nakaka-stress siya kasi ikaw yung... Oo, stress talaga. Kumbaga yung responsibilidad nasa iyo lahat. So, Ganito yan. Sa trabaho, pag malaki ang sahod, malaki responsibilidad. Tanda mo yan. Pag malaki sahod mo, malaki rin ang responsibilidad mo. Pag tama lang, sakto lang. pero ganoon, di ba pag owner ka, mas malaki ang... Oo, kasi sa'yo nakasalalay yung sa'yo nakasalalay yung pang-growth ng negosyo mo. So, hindi ka natatakot na
Ang negosyo mo na bagsak. Hindi ako natakot. Lagi sanay na ako eh. Matagal ka ng takot. Tagal na ako takot eh. Sa Pilipinas lang, di ba? Pero kapag bibigyan ka ng chance, ano pa yung, kunyari, bibigyan ka ng chance na magtayo ka ng negosyo, ganito pa rin ba or iba naman? Hindi. Number one kasi pagkain. Hindi na ano yan. Hindi na... Kumbaga sa ano, hindi nalalaw sa pagkain. Ay, sabi para... Wala. Wala. Ibig mo, Inotro ibig mo sabihin, pag nagtayo ka ng negosyo, ano yung pwede mo palang advice sa iba na gusto rin? Ay, kasi iba nagdadalo isip, gusto ko ng ano, pagkain, gusto ko ng damit, gusto ko ng ano. So, Pasukin nila kung saan yung alam nila. Ganyan lang, yun lang. May, kaya tulad nga sinabi ko kanina, mekaniko ka tapos magtatayo ka ng restaurant. Kung ano yung nasa field nila, yun yung pasukin. Kasi mahirap yun eh. Mahirap yun. Saka unang-una, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Ano pa? Ano pa yung mga karakteristik ng pagiging dapat na maging owner ka ng ano? Sipag, tiyaga. Pero dati kasi, work harder. Pero mahirap na kasi yun eh. Nag-i-evolve na yung ano eh. Work smarter na. So ano yung final word mo yan sa mga kababayan natin na gustong hindi lang naman dito sa Spain, sa iba't ibang county na nasa abroad, ano yung masasabi mo para magkaroon sila ng lakas na loob na Huwag makapag-try matakot. ng sarili nila? Huwag matakot mag-try. At saka huwag matakot mag-pay. Yun lang ang key. Pag nag-success, edi okay, salamat sa Diyos. Kung hindi nag-success, edi natuto ka kung bakit ka nalugi na nag-pay. Ay, magpasalamat sa mga taong nanonood ng vlog natin. Magpasalamat ka. Maraming salamat po sa panonood ng vlog kahit na walang kwenta yung content namin. Uy, napakasito yun. Oh, tapos Ulitin na. yun. Eh, mas maganda pala pag nandiyan ka eh. Ulitin mo yung mga sinabi mo lahat. Maganda pala pag nandiyan ka. Focus ba rito? Ayos lang ah. Hindi naman, okay lang. Hola, buenas. Hola, queremos un Japanese chicken curry. Japanese chicken curry. ¿Alguna cosita más? Creo que normal, ¿no? Sí. Bueno, la damos. De cubo. Con tarjeta de efectivo. Con tarjeta de efectivo. Okay, basta po. One. Tarjeta. ¿Cuándo quieras? Ano? ¿Queréis una copia? No, la copia no. Cuando usted le llamamos. Gracias. Gracias. También estás. Ayun pala. Mas simple, hindi ka tulad yung maraming pipito din. Ah, Mas simple siya. ganun pala. Ibili ka lang dito and then tanong mo kung cash or card. Tapos talaga may number. Ba't yung kayo na name ang nakalagay? Doon yun sa labas ng pipito. Ah, okay. Pag dito, number. Tapos lalabas dito yung papel. Tapos nakalagay na dito yung ano. Nakalagay dito yung kung ano yung in-order niya. Ito order niya. Oh. Order niya Japanese chicken curry. Tapos pag tarjeta dito siya magpapasa ng tarjeta. Dati kasi yung amin, card lang. Hindi pwede magbayad ng cash. Ngayon pwede na. Cash and ano. And tarjeta. And kapag ready na dyan, ikaw commence ang pedido. Pag ready na commence ang pedido. Hindi, kuminsan mo na ito sabihin ginagawa niya. Ah, okay. Pag nire-ready, pagka piniprepare na pala, gitig mo yung komensar. Ah, okay. Tapos pagtapos na, kompletar pedido. Okay. Parang ganito papel, oh. Japanese chicken. Ito in-order niya, 1090, Japanese chicken curry. Ito, in-order niya.
Kaya ko doon. Yan. Manalo. Kaya ako itong basolo, no? Kaya mo na? Ay, spirit eh. Uya ko doon eh. Ano yun? Uya ko doon? Uya ko doon, computer. Buman yan? Buman? Ito, beef yaki sa ko. Bakbaka na sa atin. Rulitos, be. May naprovecho. Sige ni. Sí, claro. ¿Cuál? ¿El grande o pequeño? No, uno pequeño. Provecho, gracias. Ha? Masaling sila sa may pantalla? Sa labas? Wala na. Ve, está bien, ¿no? Wala na. Kasi kanya-kanya na, di ba? Wala, 4 araw na walang pantalla. Pasok na agad sa account namin yung benta. Ay. Done na kanyang order. Tapos completar, no? Completar. Yung number 1 yun eh. Itatawagin mo kayo. Tawagin mo. Oo. Ayun, ganun pa rin pala. Kasi sa'yo yung order eh. Kaya nga nilagay ko to, number 1. 1. Kaya yung na-raise ko. Nakita mo kanina. Hindi. Yung pagka-order, di ba? Aquí está, señor. Gracias. Gracias. Kaya Cancel. Cancel mo na. Cancel na. Ako nga rin nung una, hindi ko alam mo. Si Polly alam na. Si Paulie ang turo sa akin, saka si Walter. Dalawa. Okay. So yun, magbabay ka na sa mga ka-Cherish TV. Bye-bye!